Samuel PH. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Yan, for today's video guys, naglilinis nga pala tayo ng ating mga lagayan ng ating mga crayfish dito. Yan yung ating rep tub saka yung ating aquarium. Yan, bali may bumili kasi guys ng red clarky. Yan, kaya nahaluat natin guys yung ating mga lagayan. Yan, diretso linis na rin tayo para isang galaw na lang natin dito sa ating mga rep tub dito guys. Yan, ito yung ating mga pang out. Yan, nandito yung ating mga red swamp, red clarky, saka yung ating rustic ghost. Yan, mga juvenile size na to guys, mga 1.5 to 2.5 inch itong ating mga crayfish dito. Yan. Yan, ito yung iba dito, breeder natin. Yan, napasama lang to kasi pinipilian ko na sila guys ng mga gagawin kong mga bagong breeder ko ng mga red swamp, red clarky, saka yung ating rustic ghost. Yan, bali pumipili tayo dito guys ng ating ititira para sa breeding natin. Yan, tapos yung mga hindi ko mapipili guys, yun yung mga i-out na natin. Yan, dito kasi mayroon pa tayong mga red clarky. Ito yung nandito sa rep tub na to guys. Yan, 4 out na to lahat. Yan, mga ready to breed na to. Yan, yung iba dyan ay nagme-mate na. Kaya mga ilang araw lang guys, may makuha na tayo ng mga buntis dyan ng mga red clarky. Yan, tapos dito sa ating aquarium, yan, ito yung iba nating breeder. Yan, na-select natin to. Ito yung ititira natin. Yan, magaganda kasi yung pagkapula niyan guys, talagang pulang-pula. Tapos ito yung ating mga breeders ARC natin guys. Yan, ito 6 months na to guys, itong malalaki dito. Tapos meron ditong mga 3 months old, yung going to 3 months. Yan yung mga maliliit dyan kung makikita nyo. Yan, ito yung ating male. Yan, 6 months na to guys. Yan, nagpalit na kasi tayo guys ng mga breeders natin, yung mga nauna natin noon na mga 8 months na breeder. Yan, pinalitan na natin kasi meron nang kumuha guys nung ibang malalaki natin na mga breeders. Yan, tapos yan, ito isa to sa female natin guys. To 6 months lang din to guys. Ganyan kalalaki yung ating mga gagawing breeders ngayon. Yan, medyo may iba-ibang kulay dito guys, pero iisang lagayan lang to. Ito yung nilagay natin dyan sa malaki nating aquarium sa ating 75 gallons. Yan yung mga nakalagay doon. Yung maliliit dun sa babang aquarium na 75 gallons, tapos sa taas itong malalaki natin guys. Kasi yung iba nating mga pang out na mga ARC guys, na ano pa sa isa concrete pond natin sa kabila. Yan, medyo malayo-layo kasi dito yon. Yan, bali dun tayo kumukuha ng ginagawa nating breeder. Yan, pag tayo naglinis doon, yan, pag may nakita tayo na mga unang mga lumaki guys, yun yung ginagawa nating breeder. Yan, yun kasi yung ginagawa ko. Kung alin yung lumaki do sa mga batch na yon, yun yung kinukuha ko. Tapos yun yung ginagawa kong breeder. Basta lahat ng unang lumaki guys, doon ako napili ng breeder na gagamitin ko. Yan, kagaya nito guys, ito yung magti 3 months. Yan, lapit natin dito sa 6 months. Tingnan nyo difference guys, napakalaki. Yan, tapos mamaya pipilian ko to yung mga natanggalan ng claw. Yan, bali ililipat na natin yun sa ibang lagayan pa guys.
Tapos ito yung pang-out natin guys ng mga Red Swamp, Red Clarky, saka yung ating Rustic Ghost. Yan. Binibenta lang natin to guys ng 350 pair, 500 ang trio, yung mga gantong size na mga Clarky natin. Yan, lahok-lahok pa yan guys. May Red Clarky, may Rustic Ghost, saka merong Red Swamp or yung tinatawag na Louisiana Crayfish. Yan, bali edible lahat yan guys, nakakain lahat yan. Yan, sa mga gusto mag-alaga, ayan, pwede kayong maghanap ng mga ganyan sa mga malalapit sa inyo. Or kung gusto nyo pumasyal dito sa akin guys, Magdalena, Laguna yung area natin. Yan, pwedeng for pick up. Pwede rin ako mag-deliver guys, pero yung mga malalapit lang guys dito sa Magdalena, Laguna. Yan, tapos ito yan, pang out na rin natin yan guys, yung ibang mga breeders natin dyan. Yung iba dyan kasi meron ng umorder guys sa ating mga breeder size na mga Clarky. Tapos ang available natin dito guys, itong mga 1.5 to 2.5 inch na mga Clarky natin guys. Yan, bali ito yung nililinis natin ngayon guys. Yan, importante guys na meron tayong mga hides. Kahit anong hides pwede nyong gamitin guys, kahit hindi PVC, basta pwedeng mataguan ng ating mga crayfish. Yan, bali may nagchat nga sa atin guys na bakit daw marami tayong ginagamit daw ng mga PVC, mantalang yung iba daw mga vlogger wala daw ginagamit, tas sama-sama lang, tas malalaki. Guys, yung mga ganong pinaglalagyan kasi nila guys, pang out na nila yon. Hindi kasi pwede talaga guys na walang hides tong ating mga crayfish, kasi nga nag-aaway-away tong mga to. Ang mangyayari dyan guys, mapuputulan sila ng claw. Yan, ayun ang iniiwasan kasi natin guys, yung maputulan ng claw yung mga crayfish natin, lalo na kung ang target mo is pang breed yung mga binebenta mo. Yan, nakakahiya magbenta guys ng mga putol lang claw, kasi nga pangit tingnan guys. Pero magbubuntis yun, at magbubuntis yun nga lang, syempre kung ikaw ay buyer, bibili ka ba naman guys ng putol yung mga claw, diba? Syempre hindi. Kaya yun yung iniiwasan natin guys, na maputulan ng mga claw yung ating mga crayfish. Kaya nilalagyan natin ng mga hides. Yan. Hindi lang naman kasi PVC guys ang pwedeng gamitin. Marami tayong pwedeng gamitin ibang hides dyan na basta mapagtataguan lang ng ating mga crayfish. Kasi yun yung una-una nilang hinahanap guys, ng mga crayfish, yung mga pwede nilang pagtaguan. Pwede mga kahoy, bato, yan, marami naman pwedeng gamitin guys. Yan, kagaya dito sa ating ulang guys, ito, yan, nilagyan ko yan ng mga siit or yung mga kawayan. Yan, bali meron pa tayo dito mga 100 plus guys na mga 2.5 to 3.5 inch na mga ulang natin. Yan, bali iba-ibang batch kasi to, kaya hindi sila pare-parehas ang laki guys. Yan, may mga kawayan tong nilagay ako dito para pag nag-molting sila, yan, meron silang mataguan guys. Yan, tapos yan, kalilinis lang din natin yan guys, kaya medyo clear na yung tubig dyan. Yan, so paano guys, marami pa tayong gagawin. Hanggang dito na lang tong video na to guys. Kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman, and pa-like and share na rin guys. Maraming salamat. Peace out.